8:30 na nga ng umaga, kaya naman sabi ko nga sa daddy ni Kyle ay pumunta na nga kami ng bayan. Pero sakto nga tumawag sa akin si Ate Noemi. Kakauwi-uwi nga lang daw niya sa kanila dahil galing nga siya sa duty. Kaya naman dinala na nga namin yung mga itlog na nilaga pa ng daddy ni Kyle kahapon, tapos itong mga tinapay. Nulungan ko na nga din pala yung daddy ni Kyle na magbuhat dito. Kunti lang naman to, tapos para makaalis na din talaga kami kaagad. Dadaanan pa kasi kami sa bayan, baka kako kasi mamaya wala rin kaming madaanan kila Ate Noemi kapag nag-start na nga yung penitensya. Hindi nga talaga namin sana isasama ngayon si Kyle. Paano ba naman kasi? Hapon nga talaga ng madaling araw nilagnat yang si Kyle. Ngayon, sinat na nga lang at nangungulit nga dahil gusto nga daw niyang sumama at makapanood ulit. Bali, dumaan na nga muna kami dito sa may Red Ribbon dahil tumawag nga ulit sa akin si Ate Noemi at nagpapabili nga ng maliit lang na cake. DIY pictorial na nga lang daw talaga niya si Ella dahil birthday na nga ni Ella bukas. Wala na nga rin talaga silang time para makapagpa-picture dahil may pasok nga din yung mami nila at walang mag-aasikaso talaga kay Ella. Ang day off naman ng mami nila, fully book naman. Napili ko na nga rin pala si Ate Noemi ng cake dito, pero si Kyle pa din talaga yung nasunod. Kaya for sure, magugulat na lang talaga si Ate Noemi na bakit hindi yung cake na pinili niya yung nakuha ko. Diyos ko po. Tuwing makakakita din kasi talaga si Kyle ng resibo, binibigay niya sa akin yan dahil naaalala niya nga yung tita niya. Minsan nga, pag may nakita pa siyang resibo sa mga kakilala niya, hinihingi niya talaga yun. Diyos ko po. Bali, ganitong cake nga lang yung pinabili sa amin ni Ate Noemi. Ano ba naman kasi hindi rin talaga pala ka-end si Kyle, Ella at Ian ng cake. Kaya pang pictorial lang talaga niya yan. Ewan ko na lang talaga kung hindi pa mawala yung sinat ni Kyle dito dahil dinala nga siya ng daddy niya dito sa may Jollibee. Siya nga yung kauna-unahang pumipili dito at nauna pa nga sa amin dito sa loob. Tapos pumunta na nga ako dito sa may cashier para magbayad. Hindi na nga lang din talaga at naalala kong bayaran yung Coke float na nagdoble nung nakaraan na pumunta kami dito. Hindi na rin pala talaga namin na ibalik noon. Paano ba naman kasi? Mapo na nga sa plastic tapos nung nasa bahay na nga ako talaga nakita yung Coke float dahil hindi rin naman alam nung daddy ni Kyle. Kaya naman sinabi nga sa akin ni Kyle na kapag bumalik na nga lang kami at saka ko bayaran. Katapos nga namin kumain, dumiretso na nga kami dito kila Ate Noemi. Grabe, nakakatuwa lang dahil kung hindi ako nagkakamali simula nga nung nag-vlog kami, ginawa na talaga namin to. Ito na talaga yung panata naming tatlo nila Kyle. Bali, tinulungan na nga ako nila Ate Noemi dito at nilabas na nga namin yung lamesa. Paano ba naman kasi magi-start na nga din talaga nito? Hindi na rin pala talaga kami dito nakabili ng sesto tapos mga mineral. Kuha nga nang nagkasakit si Kyle at hindi naman kami naglalalabas ng bahay. Tapos sa mineral naman, halos lahat talaga natitira mga 5 piraso o 4 na piraso lang talaga yung kinukuha nila. Gusto nga talaga nila yung juice. Alabas na nga sana namin to pero sabi nga ni Ate Noemi mamaya na paano ba naman kasi sobrang init din sa labas at baka kapag kinain nila, sumakit nga yung tiyan nila. Ayan, at hindi pa nga nag-i-start at hindi pa namin nilalabas to. Madami na nga din talagang kumuha pero okay lang naman. At nakakatuwa lang dahil hindi lang naman talaga kami yung merong ganito. Dahil kahit mga kapitbahay nila Ate Noemi, marami din talagang nakalabas na mga ganito. Tapos may mga water na nga din. Kaya naman buti na nga lang talaga, hindi na rin talaga kami bumili ng water. Ano ba naman kasi, marami na naman talagang matitira. Kaya maya nga lang, pumunta na rin sa akin dito si Kyle para nga makapanood na din kami. Tawang-tawa nga ako, tignan nyo naman, inaamoy ko talaga yan at gigil na gigil talaga ako dito kay Kyle. Yan talaga ako lagi kay Kyle, kaya naman minsan naiinis na rin talaga yan. Kasi para sa akin, siya lang talaga ang baby ko. Forever baby ko talaga yan kahit magka-girlfriend pa yan. Ayan, at nagsisimula na nga yung penitensya dito. Bakit nga ba nila ginagawa to? Kasi ito daw yung tumutukoy sa pagsisisi sa mga kasalanang nagawa natin. Isang ritual na ginagawa ng ilang tao na gustong magsisi sa kanilang mga kasalanan. Ginagawa ito bilang isang sakripisyo para sa kapakanan ng kanilang mga pamilya o bilang isang gawa ng pagpapahalaga sa sakripisyo ni Kristo. Ito ay isang tradisyon na ginagawa sa ating bansa sa loob ng daang taon. Ang ilan ay umabot hanggang sa ipinako sa krus gaya ng inilarawan sa Biblia. Pero may iilan naman sa atin na naniniwala na hindi mo kailangan saktan o pahirapan ang iyong sarili para patawarin ka ng Diyos. Iniwala nga sila na mangumpisal sa pare kasi ang kapangyarihan na magpapatawad ay ibinibigay din ng Panginoon sa kanyang mga apostol. Isa pa sa naniniwala sila, ibigin ng kapwa-tao. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. At higit sa lahat, dumalo sa banal na misa. Ang banal na misa ang pinakamataas na uri ng panalangin at pagsamba. Sa misa ay sinasariwa natin ang pag-aalay ng buhay ng Panginoon para tayo ay mapatawad. Hindi ko nilalahat pero may mga iba kasing hindi rin naniniwala sa mga ganitong paghihirap natin sa mga sarili natin. Pero kanya-kanya naman talaga kasi tayo ng panata. Tulad na lang ng ginagawa nila. Ito kasi yung paraan nila para sa mga nagawa nilang kasalanan. Ito talaga ay kaugalian ng ilang Pilipino kung saan papahirapan nila ang kanilang
kanilang sarili sa pamamagitan ng paghampas at pagpapadugo sa likod nila. Hindi ito inirerekomendang gawin sa simbahan pero marami pa rin ang gumagawa nito sa kabila ng mga panganib nito. Pero kagaya nga ng sabi ko, kanya-kanya tayong panata ng mali at wala namang tama. Ano yung nasa loob natin, gawin natin. Dahil wala namang mga taong perpekto, lahat tayo ay nagkakasala. Kaya naman piliin natin palaging maging mabuting tao. Taon naman ito, kila Ate Noemi, may mga ganitong penitensya na dumadaan. Mas marami nga ngayon kesa nakaraang taon. Pagkatapos nga naming manood, hindi pa din kaagad nagyaya si Kyle na umuwi. Mahinga na nga muna kami dito kila Ate Noemi. Tapos dito nga kami tumambay sa bahay nila Ate Noemi. Ayos niya nga kay Ate Noemi yung PS4 nila. Gusto nga talagang maitry ulit ni Kyle to. Paano ba naman kasi? Dalas nga siyang nakakapaglaro ng ganyan kila Kuya Jet nga. Dahil ngayon na nga lang ulit nagkita si Kyle, Ella at Iya. Sobrang dami talaga nilang pinagkukwentuhan dito. Diyos ko po. Yun lang. Thanks for watching. Bye-bye.